kinakailangan luminya ka. Nakakaya naman doon sa mga nauna, bigla kang bibigyan ng pribilehyo. Hindi pwede yun. Maski naman ako hindi ako kahit siguro i-offer sa akin na ako'y mauna, hindi ko gagawin yun. Kasi ang daming mga senior citizens na nauna rin naman dito. Ang PhilInvest East ay may 3,449 registered voters na kinabibilangan ng mga senior citizens at persons with disabilities. May itinalagang priority polling place para sa mga ito, kaya naman mabilis at maayos silang nakaboto. Tapos na po kayong bumoto? Tapos na po. Kami mga senior maaga kasi mainit din sa loob. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda po ang pag-uusapan natin sa araw na ito sapagkat magbabalik tanaw tayo dito sa ating iniidolo ito na si Senator Senator Dante Marcoleta. Panoorin po natin dito sa video na ito kung gaano talaga ka maging masunurin, maging simpleng tao lamang po itong ating hinahangaan, iniidolo na dating congressman ngayon ay tumawid sa kabilang banda. Naging senador na ito. Panoorin natin yan, pero bago pa natin mapanood yan, syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at kagaya ng sinasabi natin dito, sana mag-enjoy po kayo habang pinapanood po ninyo itong video na ginagawa natin dito araw-araw. At huwag po sana kayo magsasawa sa panunood dito sa munting channel ang Boss Rick Vlogs TV. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, balikan natin kung paano ba talaga bumoto ang isang senator na Dante Marcoleta. At syempre pa, panoorin natin yung kanyang video at doon natin makikita kung ano ba talaga ang pagkatao nitong isang senador na ngayon na si Senador nga Dante Marcoleta. Kung ready na kayo, syempre, panoorin natin ng sabay-sabay para mamaya bibigyan natin ng kahit paano magre-react tayo kung ano yung mapapanood natin. Game na? Game na! Marami din po ang nag-abang sa ginawa pong pagboto ni senatorial candidate Rodante Marcoleta. At tulad po ng isang ordinaryong botante, nagtiyaga pong pumila si Marcoleta kasama po ang kanyang pamilya. Hingin po natin ang detalye sa live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Ali, tama ka dyan. Isa si senatorial candidate Rodante Marcoleta sa mga maagang pumila kanina para nga bumoto sa 2025 na midterm elections sa bahagi ng Cainta Rizal. Nakasabay ni Senatorial Marcoleta yung mga nasa sektor ng seniors at saka yung mga people, persons with disabilities o PWDs na binigyan naman ng special lane para maging maayos yung kanilang naging pagboto ngayong halalang ito, Ali. Maagang nagbukas ang mga polling places sa iba't ibang lugar para sa 2025 national and local elections sa bansa. Kabilang sa mga maagang bumoto, si senatorial candidate Dante Marcoleta. Alas 7 ng umaga ay pumila na ito sa clubhouse ng PhilInvest East sa Cainta Rizal kung saan siya rehistradong botante. Kasama niya sa pagpila ang kanyang misis at mga anak. Sumunod ang mga ito sa proseso ng halalan na ipinatupad ng Commission on Elections. Ayaw niya ng VIP treatment. Kumusta ang iyong pagboto ngayong 2025 midterm elections po? Okay naman, napakadali nga, maliban lang sa haba ng pila dahil marami ang gusto bumoto ng maaga Pero bukod doon, wala namang hassle. Pumila kayo, siyempre kayo ay senatorial candidate, wala bang express lane para sa mga kandidato? Wala sa regulasyon yung merong express lane ng kandidato Kinakailangan pasasakop ka sa proseso. At maganda naman ang proseso, kaya madali rin naman ako nakatapos. So wala pong VIP treatment? Wala. Kinakailangan luminya ka. Nakakaya naman doon sa mga nauna, bigla kang bibigyan ng pribilehyo. Hindi pwede yun. Maski naman ako hindi ako kahit siguro i-offer sa akin na ako'y mauna, hindi ko gagawin yun. Kasi ang daming mga senior citizens na nauna rin naman dito. Ang PhilInvest East ay may 3,449 registered voters na kinabibilangan ng mga senior citizens at persons with disabilities. May itinalagang priority polling place para sa mga ito, kaya naman mabilis at maayos silang nakaboto. Tapos na po kayong bumoto? Tapos na po. Kami mga senior maaga kasi mainit din sa loob. Ayun.
So, kumusta naman po ang pagboto natin? Maayos po. Maayos. Ito yung tungkulan na dapat hindi makalimutan ng kanya-kanyang citizen ng Po. Pilipinas. Wala naman po mga naging problema dyan. Wala po. May ang ilaw lang po kasi kailangan ng Depende siguro pag senior. Hindi makakita. Hindi naman naiwasan ang ilang problema sa nasabing polling place gaya ng nawawalang pangalan ng mga botante at dagdag bawas sa boto ng mga ito. Kabilang sa mga nagreklamo sa kinatawan ng COMELEC ang ama ng isang PWD na nadagdagan ang bilang ng mga ibinoto sa senatorial candidates. Sinasabi naman ng bata, hindi niya binoto. Nakita nga niya, kanya sabi niya, hindi ko binoto yan. Nasa labas ho kami niyan nung nangyari, kami mag-asawa. When we were informed, pumasok na kami. Yung asawa ko ho ngayon, nakikipag-usap doon. Ano bang paliwanag ng COMELEC? Ay, baka ron namarkahan, baka gano'n. Pero parang imposible ho, kasi dalawa nga yun. Nauna, alam ng bata kung sino gusto niya iboto. Pangalawa, may assisted pa siya ng sister niya na lawyer. Sa Payatas Elementary School sa Quezon City naman ay naging maayos ang halalan bagaman may ilan na hindi mahanap ang pangalan. Sinabi ng principal ng paaralan na si Antonio Miranda na may 16,000 registered voters ang paaralan. Katuwang nila sa paghahanap ng mga pangalan ang mga volunteer ng PPCRV. Mabuti naman, simula kanina ng 5 a.m. nagsimula na kami dun sa mga PWD at saka senior citizen. Smooth naman po, na-assist sila ng maayos hanggang 7 o'clock. Ongoing pa rin po. So sa ngayon, normal naman po, walang ganong mga insidente yung nangyayari. Kundi yung mga nawawalang pangalan lang. Pero nandito ang aming partner na PPCRB to assist them. Sa panig naman ng mga botante, mas mabilis ang kanilang pagboto kumpara sa nakalipas na halalan. Mabilis lang po yung pagboto, yung proseso. Medyo lang din po kasi marami pong mga tao. Madali lang naman hanapin yung pangalan ko kasi matagal na ako nagboboto eh. Okay lang naman. Hindi naman mahirap. Saka maluwag. Itinuturing naman na pinakamaayos, tahimik at mapayapa ang halalan sa New Era Elementary School sa Barangay New Era, Quezon City. Komportable po ba kayo dyan? Okay lang. Wala namang problema sa ating pagboto? Wala po. Mabilis din ang pagboto ng may 9,000 na registered voters sa nasabing paaralan. Nakatulong ng malaki ang pag-blast sa mga botante ng precinctfinder.comelec.gov.ph upang mas maagang mahanap ang kanilang presinto. Mabilis lang po yung pagboto ko, parang lang po yung boto ko, kakaunti lang po yung tao dun sa Castelo Building. Kaya po yun po, mabilis lang po. Maayos naman po, wala naman pong hadlang po. Ali, anytime ay sisimulan na ng mga election officers yung pagbilang ng mga boto dito sa New Era Elementary School bago naman i-transmit sa pamamagitan ng ACM. Pero sa mga oras na ito, merong ilan na mga botante ang katatapos lamang na makaboto at merong pang ongoing. Pero tiniyak ng mga election officers dito sa New Era Elementary School na agad na masisimulan yung kanilang pagtatransmit at automatic daw na kung sa local ang mga ibinoto ay didiretso yan sa local government na hinihintay nga dyan sa bahagi naman ng Quezon City Hall at yun namang sa national or sa mga senator ay sa bahagi naman ng COMELEC kung saan ay doon lahat patutungo itong mga bibilangin ng mga boto at inaasahan na tatagal ng 4 hanggang 5 oras yung gagawing pagbilang at pagtransmit yung kabuuan bago talaga matapos itong natapos na halalan dito sa New Era Elementary School. Bago po tayo magbigay ng reaksyon, batiin po muna natin ng isa. Congratulations po, dating Congressman Attorney Rodante Marcoleta na ngayon po ay isang ganap ng senador. Congratulations po sa inyo at maraming salamat din sa mga kababayan natin na mga solid talagang sumusuporta dito sa kandidato natin na ngayon ay naipagtagumpay natin naging Senador Rodante Marcoleta. Siyempre po sa mga kapatid, hindi natin maiwasan yan. Pag kapatid na kasi, alam na nila kung ano yung gagawin nila. Kaya saludo po kami sa lahat ng mga kababayan natin na sumali sa adikain ng Iglesia ni Cristo na ipanalo po itong ating magiting, matapang, magaling, matalinong senador ng bayan. Ito po ay si Attorney Rodante Marcoleta. Ngayon, kagaya ng napanood natin, lahat ng mga napagdaanan niya doon kung paano siya bumoto ay naranasan din po natin yan. Kagaya na lang sa pagpila. Walang VIP treatment bagamat kandidato siya. Kagaya ng sinabi niya dyan, ayaw niya rin mangyari yun. Kahit pa raw, sabihin sa kanya na ipa-priority siya, hindi rin siya papayag. Tignan ninyo, ganyan ang dapat na mamumuno sa ating
bansa. Hindi yung, alam nyo na, ibahin nyo kasi ito. Kasi kagaya nga ng sinasabi nila, ikinukumpara ito kay dating Senator Miriam Defensor Santiago. Pero pagkakaiba po nila, ito po ay, kagaya ng sinabi ni Senator Robin Padilla, nakaligtaan po nila na ito po si Senator Rodante Marcoleta ay talagang may takot, totoong may takot sa ating Panginoong Diyos. Yan ang pagkakaiba nila. Diyan pa lang, panalo na tayo dyan Ito yung sinasabi natin dito, na hindi lang basta-basta na maging isa kang kandidato. Dapat kumpleto, package ka talaga. Hindi yung matapang ka lang, matalino ka lang, may panindigan. Hindi, ganun. Kulang yun. Number 1, dapat may takot sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag yun ang nasa iyo, susunod na lang yung iba. Kagaya ito, kitang-kita naman natin. Si Senator Rodante Marcoleta, nasa kanya ng lahat. Kagaya ng sinasabi natin doon sa mga dati nating vlogs, para siyang si Daniel Padilla. Ngayon, napansin ninyo, napakasimpleng tao lang ito Sabi niya, kung ano yung nararanasan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga matatanda, ito senior citizen na rin ito Dapat may priority lane ito Bakit ko nasabi? 70 na rin ito, plus. Pero hindi niya ginamit yung kanyang pagka senior citizen para lang mauna sa pila. Ito yung sinasabi natin dito, led by example. Ito yun. Si Senator Rodante Marcoleta. Tama ba ako? O tama ako? Malamang, may tama ako. Okay lang yun. Di ba? At least, tama tayo dito. Kagaya ng sinasabi natin dito, lahat naman ng gustong kumandidato at lahat ng mga kandidato ay gusto nila manalo. Wala namang gustong matalo dyan. Kakandidato ka ba kung isipin mong talo ka, ulats ka? Hindi. Gusto mong manalo. May goal ka kasi. Gusto mong manalo. Ganito dapat ang mga mamumuno or magiging pinuno ng ating bansa. Yes! Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Problema nito, siyempre sa kabilang banda, yung mga ayaw, meron naman talaga mga ayaw din sa kanya, galit na galit sa kanya, lalo na yung mga vlogger. Abangan ninyo at babalikan natin yung mga yan. Walang ligtas yan. Babalikan natin yan. Magbabalik tayo. Magbabalik tanaw tayo doon sa kanilang mga vlogs at yun, ika-counter natin yung mga yon. With that, maraming salamat po sa suporta ninyo dito sa munting channel natin at sana po patuloy nyong suportahan para naman dumami tayo rito. Siyempre pag mas marami, mas masaya. Pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, pindutin nyo lang yung kulay pula dyan at magsama-sama na tayo rito. Mag-comment kayo dyan sa baba kung anong gusto ninyo sabihin. Open po tayo rito, mga bashers. Alam ko, nanonood kayo. Yung iba, ayaw na mag-comment. Mag-comment lang kayo. Sinasagot ko naman, di ba? Wala akong pinapalagpas. Wala akong pinapalampas na mga comment ninyo dyan. Mapa-negative yan, mapa-positive yan. Sinasagot ko talaga yan. Di ba? With that, kagaya ng sinasabi natin dito, muli pala. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. Lalong-lalo na po doon sa ating kandidato na si Senator Rodante Marcoleta. Kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Ito na lang sa mga taong nag-iingat. Abangan nyo ang susunod kong mga